Sa Langis, weekly ang ano natin, ano? Weekly, oo. Every Tuesday, bumaba man o tumaas, May pagbabago. may pagbabago weekly. Weekly. Ba't sa bigas hindi natin magawa yon? Pwede. Total, imported din ang bigas. Tama. Di ba? Tama. Bakit sa bigas, binili mo ng mura, Oo. ibebenta mo ng mahal? Yan, tama. Kahit nagmura na sa world market, mahal pa rin ibinebenta. Ganon mismo ang nangyayari. Dito ngayon, doon sa binawas na 20% tariff, Oo. ganun pa rin ang nangyayari. Mataas pa rin ang benta ng bigas. Gawin na rin nating weekly. Weekly, saka hindi lang natin pakikinggan o mamata-mata lang tayo habang itinataas nila ang presyo ng bigas. Dapat may ginagawa ang Ayun. gobyerno. At transparent. Magkano ba kuha ninyo talaga dyan? Sa Vietnam, halimbawa, o kaya sa Thailand, magkano ba kuha nyo dyan? Magkano yan? Siyempre, may patong yan. May kita naman. Natural naman. Wala namang mag-import yan ng walang kikita. Ng palugi. Ang palugi, mga private importers yan. So, para kita natin, nawawala yung hinala na may kumikitang iba. Totoo. Kaya mananatiling mataas ang presyo ng bigas. Transparency is the best policy. Ayun. Ito na. Kuneto niladang bigas daw na presyong 29 pesos ay nakalatag na sa Kadiwa. Aba, saan yan? Yan ba yung binibida ni Administrator Eddie Guillen? Yan. Ito yun. 29 pesos to. Ito, kayang-kayang mababa. Talaga, 29 pesos. 29 pesos. Marami pa kaya yan? Local to, local. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Ito na ngayon na Jerry Tantone, yung pinagmamalaki ng National Irrigation Administration na murang bigas, 29 pesos kada kilo na mabibili dito sa punong tanggapan ng NIA dito sa Quezon City. Ang pagbubukas nito, Jerry Tantone, ay alas 8 pa ng umaga pero mayroon na nagpupumilit na pumasok dahil yung iba ina mo na yan, ano? Nakikiusap yung iba. Kaya pinapapasok naman ng mga gwardiya bagamat alas 8 pa. Nagpiprepare pa sa mga oras na ito, Jerry Tantone, ng mga paninda. Pero handang-handa na. Yung bigas talagang nakaset up na rito. Yung bodega na makikita dito sa isang parte sa mga gusali nitong tanggapan ng NIA dito sa Quezon City. Pero yung kanilang bodega ay mukhang ang binabanggit sa akin nung nakalipas na mga linggo ay nasa 3 o 4 yung kanilang bodega. Etong nakalatag dito pa lang, Jerry Tantone, sa pagtaya ko dito, mga daan-daang mga yung nakikita ninyo, daan-daang mga BBM rice na tigsa 10 kilo at yung makikita. Yun pa rin ang limit. Hanggang 10 kilo lang ang pwedeng bilhin. Hanggang 10 kilo lang para nang sa ganun. Kasi nung nakaraan na Jerry ay umabot sa 300 mga residente yung nakabili alas 9 pa lamang ng umaga nung nakaraang araw ng Biyernes. Ganun karami talaga naghahanap ng murang bigas, ano? Kaya naman nililimitahan ng 10 kilo lamang dahil para mas marami. Baka kasi yung iba ibenta. Pero teka muna, akala ko pa idadali na rin yan doon sa ibang mga grocery tulad nung madalas puntahan ni Kumbatsero, yung 7-Eleven. Yun yung plano. Plano pa rin. Napakatagal ng plano niya na. Tagal ko nang narinig hanggang ngayon. Nakipag-usap na itong si Secretary Laurel doon sa mga retailers, mga malalaking mga supermarket. Daan-daan mga supermarket 'yon, kung di ako nagkakamali, nasa 200 mahigit na mga retail stores na yung nakapanayam o nakapulong, nakamiting na nitong si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para nga makita na rin ng ating mga kababayan doon sa mga malalaking store na pinupuntan din ng ating mga kababayan, majority ng ating mga kababayan, lalo na yung mga pumapasok doon sa kanilang mga opisina, paglabas ng opisina, doon na sila tutuloy at doon sila makakabili. Dahil pagkalabas ng opisina alas 5, sarado naman na itong tanggapan ng NIA dahil
nakapagbenta na ng mga oras na yon. Yun ay ang target ng Jerry Anthony ay yung mga empleyado na pumapasok naman dun sa kanilang mga trabaho. Pero antabayanan natin kung kailan na magsisimula maging dun sa binabanggit ninyong chain of convenience store ay mari nang mabili itong Sana nga. Oo, sana nga. Teka muna, Val, yan ba yung galing pa sa contract farming na tinatawag na Yes. na pinasimulan ng NIA? Correct, oo. Ito yung Kaya mura, ano? Kaya mura dahil ito rin yung mga tinulungan ang National Irrigation Administration. Ba't balita ko titigil na raw yun? Totoo ba yun? Wala namang binabanggit pa ang NIA. Particular na itong si Administrator Gillian kung ititigil na, pero dapat ituloy-tuloy yun. Actually, yan ang dapat nilang gastusan. Oo, yan. Kaysa kung saan-saan sila, Yan ang pondohan. kung ano-ano yung mga pinagagagawa, yan ang gastusan at total naman meron tinatawag na aggregation ng mga irrigators, yung mga tatanim ng palay. O di sila yung makikinabang doon sa ayuda ng NIA Diba? at bibili ng palay sa mas murang halaga, 27 sa prevailing market, prevailing price. Tapos sa contract farming kumbatsero, wala pang 20, minsan 20 pesos lang. Dahil Kaya nga, sinagot na ng gobyerno yung ibang mga gastos nila. Ang ganda niyan, yan ang dapat palaganapin, di ba? Kung maririnig mo lang, Jerry Anthony, yung mga pahayag ng mga bumibili rito, tuwang-tuwa sila. Hindi magkamayaw yung kanilang pasasalamat dahil doon sa paglalatag ng ganitong klase ng bigas na mabibili sa murang presyo dahil lang binabanggit ng mga nakakapanayam natin dito. Halos linggo-linggo ang sa kanilang binabanggit yung sa 29 pesos, maibibili nila yung 95 nila, maibibili na nila Talaga? sa pang-ulam. Saka maganda yung bigas Nakita ko na yung bigas na yan, Kuya Val Oo. Maganda. Hindi siya yung mga panahon na... Hindi siya NFA. Yung alam nating NFA noon. Hindi ganoon. Oo. Yung mga panahon na naninilaw yung bigas at talos hindi makain. Yun wala na yung mga panahon na yun. Ngayon maganda ito. Bagong ani ito na galing mismo dun sa iba't ibang mga probinsya kung saan ay mayroong mga kooperatiba na tinutulungan din ng NIA at yung kanilang ani, eto ngayon yung ibinabagsak nila dito sa National Capital Region para naman maibenta direkta mismo dito sa ating mga kababayan. So bukod dito sa bigas, Jerry Anthony, meron pang mga ulam. Mga gulay. Meron pang mga gulay at meron pang mga ulam. Eto, nakita ko dumating na itong isang truck ng sardinas o isang elf. Isang elf ito ng sardinas na magbabagsak na rito dahil oras pa lamang ng preparasyon ngayon, Jerry Anthony, dahil alas 8 pa nga yung pagbubugas nito. Bukod dun sa mga sardinas nakikita kong ibababa na dahil dumating na itong sasakyan na ito, meron ding mga murang gulay. Yung dati umabot pa ng 200 plus, 250 hanggang 260 pesos na presyo ng kamates. Abay, nasa 100 na piso na lamang ngayon. Yan, kung may papakita sa atin sa RH-TV, yung kamatis na yan na galing dyan sa Bicol Region, maging itong bawang na mula naman sa Masbate ay 140 pesos ang kada kilo, yung sibuyas 120, yung luya ay bumagsak sa presyo nung nakarang linggo ay 200 ito dito sa Kadiwa Center na ito 200, ngayon ay 150 pesos. Pero kung ikaw ay pupunta sa mga palengke ngayong oras na ito, pupunta ka sa palengke dito sa Metro Manila, 180 yung pinakamababa na presyo. Kaya hindi na masama dun sa ating mga kababayan na makatipid ka ng minimum na 30 hanggang 50 pesos kung ikaw ay bibili mismo dito sa Kadiwa Center, dito sa tanggapan ng NIA. Yung talong ay bumagsak pa mula dun sa murang 180 pesos noong nakalipas na linggo. Ngayon ay 130 pesos, pero sa mga palengke nasa 160 hanggang 180 pesos yung kada kilo. Yung ampalaya 160 pesos, yung repolyo 60 pesos, ang pechay bagyo 60, at yung iba pang mayroon pang karne rito
na anumang oras ay darating na rin kaya't kumpletong-kumpleto ang mabibili ng ating mga kababayan. Mula rito sa tanggapan ng NIA, partikular na dito sa Kadiwa Center. Ako, si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.